yung Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarin, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan o, malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge, Tubig, kawata to. Pag-i-discard naman. Ano? Sa bahay. Makirakasan yung bawal. Balikan yung mic. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik na ako Maynila. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Camilo. Linaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito ng panahon na ito? 5, sir. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large. Yes, sir. 5 large. Ang large is 50 to 70 million. Yes, sir. Okay. Matalastas muna ako. Magandang hapon po, mga kababayan. General Romeo Porges po po, ang chairman ng United People's Initiative. Nandito po yung aming presidente, si Attorney General Virgin Garcia, Secretary General si Captain Ray Maleros, si kanina si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Nandito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ng ating mga magigiting na mga Brave 18 saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dispayado po yung UPI dahil ang inaasahan po nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin, marami mga panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Nandito kanina si Senator Jaime, pero hindi pinapasok, umalis. Inaasahan natin sana na dumating sila para bumunuloy. At Senator Robin pala, dito rin po. So dito po, nangangulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay kakaroon na ganyan. Merong 2 Senate, Senate President. Merong 2 Blue Ribbon Committee. Ang gulo-gulo, hindi malalo kung sino leader. Meron tayong Blue Ribbon Committee dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po yung nandito. Sinusuporta din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayari matinding corruption nito. Anyway po, last month, nung nakarang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kung baga sa boxing, pwede lahat, pwede siko, pwedeng na confrontation ito ng mga sundalo ito, ng mga Brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Diyan po yung mga dati mga staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila ng sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos na tagalaw na, pati pikit ng mata nila, inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Dahil marami po ang pumapatiko sa kanila. Marami po ang nagdadapat, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po, dishonorable discharge, ang sabi nga ni Atty. Balibon, hindi ibig sabihin ng dishonorable at ay moral ng mga sundalo na yan. Marami po niya dishonorable discharge dahil nag-awon. At bakit po siya nag-awon? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandiyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-akusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno?
Hindi dahil sa unang upan, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Ano mapapalangan na sa magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na mga itong mga sundalo nito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya pagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Malikod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert natin People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto niyo itanong sa kanila, lahat ng mga bukas wala doon sa kanilang sinampang salaysay, pwede itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila doon sa no holds barred, sila ay manindigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal experience nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gusto mong tanong mamaya, bibigyan po namin kayo ng tatakot. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, General Cookies. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Calisa, interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Alos magkasunod yan, sir. Tamarin ba o sa ibang lugar? Isa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Nara. Hindi ako napagdiliwan doon, sir. So Tamarin ka pareho. Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring binibiran? Sino? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Card. Hindi na. Mga ledger na sila na hawak na mapiling na. Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger. Kahit isa. Ledger. Wala. Yung libro, notebook. Dito. Charles, pumunod ka. Hindi naman kailangan pakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook. Logbook para mga sasakyan. In and out na sasakyan. Okay na yun. Basta kapit niyo yun. Nandiyan na yun. Diba? Yung sa ledger, Sarge. Wala? Wala na. Attorney Levy. Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa ba ng listahan at merong yung logbook. Kapit lang yun, basta importante yun sa mga darating na panahon. Ferdinand? From the audience. Oh, From the audience. From the audience, may magtatanong. Ferdinand Mitran. Okay, kanina pa tayo nagtatanong, no? Tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin na itatanong kung paano natin ipagtanggol ito mga sundalo ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, ilan nila sa inyong Great Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong,
yung kaibigan ko na si Gerald Torre. Kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Bakit kayo sa bundok? Ang talagang matapos yan. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako lang sasagot doon, kailanman ang kanyang sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo nilitaw dito. Lumitaw kayo, ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-convert. Kayo mag-bayaran. Mga kababayang Pilipino, sila ba isang bayaran? Hindi! Isang silang nakamagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Kenneth, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilang membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kami retired. Kaya dapat, kaya mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras nito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Kenneth, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest. Ako naman ngayon. Ako nga ba pakilala? Sige, tao lang ako eh. Pare-parehas lang tayo. Yung isa pinagalaban natin. Wala ba sa Morol? Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances. Diba? Yung consequence sa ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. Eh, kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwanat ng mga anomalya, anong gusto nyo mangyari?